Pero very, very rare sa lalaki. At kapag ang lalaki nagka-UTI, may problema yan. It's either malaki ang prostate kasi nagkakaroon ng retention. Kasi in general, ano ba yung mga factors para masabi mo na very, very high risk ka mag-develop ng UTI? Number one, dehydration. Hindi ka masyadong inom ng tubig. So, dehydrated ka. So, concentrated masyado yung ihi mo sa pantog mo. Tapos, kunyari, hindi pa nauubos lahat ng ihi mo, nandun lang siya, nagkakaroon ng parang netawag stasis. So, parang kumbaga parang ganyan, parang ganito, na naiiwan yung ihi doon, hindi lumalabas lahat ng ihi. Very, very prone mag-replicate yung bacteria na nandun sa pantog natin. Prone magka-UTI. So, mga ganun, dehydration. So, pag yung lalaki, nagkaroon ng diagnose ng lalaki ng urinary tract infection, may rason yan. Pwedeng prostate ang problema. Pwedeng meron pala siyang kidney stone. Kasi ang stone, pwede rin siya mag-present as maging cause ng infection sa ihi. Kasi last episode, kaya ako natanong, di ba, pag tumutugtog mga banda. Oo. The usual lifestyle ng ganyan, mga party goers, pupunta ng bar, usually yan iinom, tapos kain ng pulutan, chichirya. So, Doc, pwede din bang mag-cause yung mga yon ng UTI? Okay. I mean, from intake, yun. So, yung isang dapat kasi, tama ka sir, diba? Yung iba kasi, lalo mga pasyente sa nila, Dok, ang dami ko kasi ginang-chichirya, kaya ako nag-UTI. So, na-clarify natin yan. Medyo kailangan natin i-polish yung segment na yon kasi ganito yan. So, UTI is infection. So, paano ka naman magkaka-infection kung kakain ka ng chichirya lang? Di ba? So, the mere fact, wala ka namang bacteria kinakain, para magkaroon ka ng UTI. So, in short, hindi po directly, hindi directly ka magkakaroon ng UTI or urinary tract infection dahil sa pagkain mo ng chichirya. However, number one, pwede ka magkaroon ng mga symptoms ng UTI, ng urinary tract infection. Symptoms not necessarily meron kang infection dahil sa kakain mo ng mga salty foods, mga spicy foods. Kumbaga nag-irritate. So pati spicy pala daw? Yes, kasi yung mga spices minsan na pwede siyang mag-irritate nung parang lining sa loob ng pantog eh. So symptom, parang mag-UTI ka, parang feeling mo meron ka na discomfort sa pag-ihi, pero all the while, ang problema mo pala is dahil sa kinain mo, nag-irritate lang. But hindi wala ka talagang UTI. Pero in the long run, since yung mga food na kinakain ng mga chichirya is high in salt, magiging prone ka naman to develop kidney stones. Yun na yun. At once na nagkaroon ka ng kidney stones, prone ka naman kay-UTI talaga. Infection na talaga. Kasi nga, yung kidney stones itself, pwede siyang mag-promote o pwede siyang maging focus ng infection. So, yun yung ano doon. So, yun yung dapat maintindihan. So, pagkain mo yung chichirya, hindi ka naman talaga magkaka-UTI kasi wala namang infection na kinakain. But, unang-una, yung first stage nun, pwede ma-irritate. Pwede ka magkaroon ng feeling na parang nag-UTI ka. At in the long run, kung talagang hindi mo matigil kumain ng mga chips, for example, high salt, pwede ka mag-develop ng stones. Kidney stone. Ako ngayon ko lang nalaman yung pati pala yung mga spicy foods do. Kasi ako sobrang hilig ko. As in pati yung mga over the board na hindi na talaga, Super sabi spicy. nila super spicy, yung mga California Reaper. Yung Na-try mo naman yun? Na-try mo? Oo, mahilig talaga ako. Lahat talaga ng Kaya maakang mo, ko. talagang, di ba nag-burn sa... May andun dok eh, pero parang wala lang, parang meron siyang parang okay sa akin kahit maanghang. Kasi nakaraan nagdala dito si chef ng nuts galing La Union siya eh. So, spicy. Sin California Reaper ata yung gamit na sili. Wala may gustong kumain. Inuwi ko, nakalahati ko yung manay. Sabi ko, kalahati na to, balik ko na doon. Kasi maanghang talaga siya eh. Oh, pero ano, yun nga, yun yung nalaman. Yeah, it can, kumbaga para bang inimimik niya or parang magkakaroon ka ng feeling na nag-UTI ka. Nagkakaroon ka ng parang discomfort. Minsan sumasakit ang puso. So, Doc, ano yung most common na symptoms ng UTI? Okay. Pero ulitin ko hindi lahat ng may urinary tract infection may symptoms. Minsan,
walang Wala. infection. Wala And talaga. the only time na minsan nalalaman mo na may infection ka is kapag nagpa-urinalysis ka. Wala. Kaya minsan, di ba, may mga iba nagpapa-annual medical lang or pre-employment, tapos nagsabit ng urine test. Ano makikita? Uy, may infection pala ako. Tungkol ko, wala nang nararamdaman. Kasi nga, very common ho yun. Hindi porket wala kang nararamdaman, wala kang urinary tract infection. At hindi rin porket may naramdaman ka, UTI rin siya. UTI siya. Oo, so ganun. So, ang question mo, sir, is, ano ang question mo? Kung ano yung common symptom, kung ano nararamdaman. So, pwede mo lang nararamdaman or minsan, meron kang frequent urination. Para bang ihi ka ng ihi. Dok, yung mahapdi yung pag-ihi. Pwede rin. Pwede din. Oo. Pwedeng may mahapdi. Pero remember, ang hapdi sa pag-ihi, check mo rin yung history mo. Baka naman marami kang sexual encounters. Baka naman di lang siya simpleng infection sa ihi. Baka naman sexually transmitted infection na siya. Oh. Kasi pag mas lalo sa lalaki, mas common yung pag umihi ka ng burning ng ihi mo, talagang burnings, may konting mga discharge ka. Tapos meron ka kunyari history ka for the past few days, past few weeks, na nagkaroon ka ng sexual encounters. So baka sexually transmitted infection. So burning na pag-ihi, yung para mahapdi umihi, pwedeng cause ng infection. Pwedeng maging sign ng infection. Or minsan yung mga pasyente para bang maliban sa ihi ng ihi, para bang sumasakit yung puson, minsan sumasakit sa may bandang singit, mga ganun. So pwede siyang maging symptoms ng infection. Although, majority nga ng mga pasyente minsan wala nang nararamdaman. Pero ang isa pa lang, before I forget, ang isang pinaka-warning sign para malaman ng mga viewers natin is kapag naglalagnat ka na. So, ang kumbaga ang pinakababantayan natin talaga is kapag ang pasyente is nag-fever na. Meaning, hindi lang talaga sa urinary tract infection lang. Systemic na fever na yung pasyente. Or kapag nagko-complain na yung pasyente na may masakit na sa tagiliran. So, yung worst type of urinary tract infection yung tawag namin pyelonephritis, infected na yung kidney mismo. Which is minsan, ang nangyayari doon, lalo na kung elderly, medyo matanda na yung pasyente, kinakailangan mo na siyang ipa-admit sa hospital para i-monitor yung vital signs, yung BP, yung heart rate, usually nakaswero na yan para ma-hydrate, mabigyan ng fluid. At the same time, mabigyan ng IV antibiotics. Yun yung mga worst case of infection pag talaga hindi na-treat. Or kapag elderly ka, tapos may diabetes ka pa, marami ka ng ibang komplikasyon. Very, very prone yun sa mga talagang nagpa-pyelonephritis na, which is yun yung masamang, kumbaga, complicated type of UTI. Kasi actually ako, Doc, nung college ako, first year college ako, yun nga, yung na-mention ko sa last episode natin, nagkaroon ako ng kidney stones. Tapos ito yung nangyari, nasa gig kami nung banda ko, nasa Olonga po kami. Bigla na lang akong parang yung balisaw-saw, yung iba. Balisaw-saw tawag, di ba natin ang bata tayo? Ihi ng ihi. Yung parang may konti-konti. Kasi papunta kami, sobrang init. Tapos siksikan kami sa sasakyan. Tapos ang lunch ko nun, yung chips, yung nuts, yung mixed nuts, yung ding-dong ata. Yung sabi ko na kung yun o basta ganun. Yun ang kinakain ko. Tapos parang iiyak ko. Sabi ko parang iiyak ko. Tapos naiiulit ako. Yung buong trip, parang ipakaroon ko naiiyak ko. Pero konti lang naiihi ko. Pagdating sa Malonga po, tawag dito, gigig na kami. Tulog muna. Nung pagkagising namin, sakit na ng tagiliran ko. Kasi masakit na, parang hindi na makabend. Parang na. Kasi Ngalay, no? Masakit na. Kakaiba eh. Parang pain, parang stabbing pain na ewan. Tapos, ayun, binigyan ako nung namin, ng manager namin, si Ate Andra, binigyan niya ako ng pain reliever. Medyo nabawasan yung pain, nakatugtog ako. Pero pagbalik ko talaga sa hotel namin noon, sa pinagstayan namin, ganoon pa rin, sakit pa rin. Bumalik siya. Tapos natulog ulit. Pagkagising ko, nag-try ako mag-wiwi ko, amber yung color ng ihi ko. So, panic ako. Sabi ko, tulad ganito yung way ng wiwi. Rin ko sinabi sa kanila. Tapos,
meron akong siguro baka dati pa, meron parang lagi yun akong tawag din, in-exaggerate yung nararamdaman. Parang hypochondriasis trait, yung gano'n. So, in terms of psychology, parang naisip mo, baka malala yung sakit ko. So, sabi ko sa kanila, bakit tayo mag-beach? Baka pwede tayong dumaan ng ospital. Bakit? Ano yan sa'yo? Tapos biglang din parang hindi na ako, nagpapanik na ako, parang hindi na ako makahinga. Dinala nila ako sa hospital sa Olonga po. Ginawa na ako ng blood test, urinalysis. So nakita maraming blood dun sa dugo ko na hindi normal. So pagbalik ko na, kasi hindi ko na nakuha yung nakuha ko yung result pero hindi ko na napabasa ron. Hindi ako sa Manila. Pagdating ako sa Manila, pinabasa ko yun nga, meron akong stones. So, maliit lang siya, pero dahil yung posisyon, daw, sabi kaya may bleeding. Pag gumagasgas, lalo na. So, ito katakot ako kasi parang yung unang tumingin sa akin na ano ba tawag doon yung doctor sa clinic? Yung IM ba? GP. Sabi niya, baka ipa-opera daw ako. So, kinabahan ako, bata ka kasi opera. So, sobrang takot ko nun kasi nilagnat din ako doon eh. Kasi may fever, siguro sa stress, lahat na sobrang takot ko. So, tag dito, test, ulit, ultrasound ulit ako, binignan niya, nakita. Kasi maliit lang siya. Tapos may ako ng gamot. Tapos yung gamot na yun, dahil dati alam ko, gustong-uso dati yung mga virgin coconut oil. Sinabay ko yung meds na binigay sa akin malalaking tablets na parang hirap lulukin. Yun yung pinainom sa akin. Sinabihan ko lang siya ng parang in a week. Lumabas siya sa wing dito. Kasi rock salt size. Yun, simula nun, yun yung, nakwento ko nga last episode na nagpalit ako ng lifestyle na kain. Lahat, binago ko. From there. Yeah. Kailan yun? Any year yun? Kaya ito, Doc. 2003. 2003. So, in general kasi, once na nagkaroon ka ng kidney stone, you have to make sure na mag-follow up ka. Kasi pag nagkaroon ka ng kidney stone, chances are, within 5 to 10 years, pwede ka magkaroon ng stone ulit. Although ikaw kasi, nag-change ka ng diet. Diba? You have better diet. Pero, hindi ba kayo nagtataka? Bakit may mga ibang pasyente, kahit na anong ingat sa pagkain, may stone pa din. May ganun At ang isa pa nakakapagtaka, bakit may mga ibang tao naman, inom ng alak, kain ng pulutan, pero walang kidney stone. Normal naman. Kasi normally sa atin, normally sa mga tao, sa atin lahat, male or female yan, sa ihi natin, meron tayong natawag na inhibitor. Yung inhibitors na yun is nakasama siya dapat sa ihi. And yung inhibitors na yun is naturally coming from our body. Pag mataas ang inhibitors mo, hindi ka magkakaroon ng, kumbaga very rare ka magkakaroon ng kidney stone. At may mga ibang pasyente naman na on the opposite end, sila naman yung may mga pasyente na gulay kumakain, hindi kumakain ng mga red meat, pero sila naman nagde-develop ng kidney stones kasi mababa yung urinary inhibitors nila, yung stone inhibitors sa katawan nila. Actually, so, naalala ko pala. Kasi, diba, sabi mo ay nagpa-check. Parang after, few years after nung kidney stones experience ko, na-ultrasound ulit ako. Wala. For abdominal check. Kasi yun yung time naman na dito, nagka-UTI ako. Yung UTI, pero matagal naman yung gap nun eh. Wala, clear yung liver ko, kasi kailangan yung ultrasound ko anong nangyayari sa tiyan mo. Tapos, after nun, alam ko, nag-ultrasound ulit ako for kasi ito medyo ako sa sakit. Kasi kaya sabi ko aga ko nagbago ng lifestyle. Which is actually good. Kasi switch talaga ako doon kasi, yung takot ko, feeling ko minsan magkaroon ako ng konting nararamdaman, feeling ko malala. So kasi, backtrack natin saglit yung college ako kasi may psych test kami. So lahat ng mga klase ko, yung prof namin, si Ma'am Monse nun, nag-take na kami ng mga psych testing. Kung lalabas ano yung mga traits na meron kami na dapat namin ingatan, dapat namin i-manage, na pwedeng mapunta ron yung mga cognitive issues namin, mga psychological
tawag dito, mag-issue namin pag tanda o ano. Yung iba lumalabas, iba mga psychosis, may mga ganun. Ako lang yung nag-isang nagkaroon ng ano, tawag dito, Ang hinala. tawag dito, ano dito sa duwan ito, kung term yan? Hypochondriasis. Hypochondriasis na trait. So hanggang pagtanda ko, kahit mami ko, bit-bit ko siya, parang na-exage ka na naman sa ano, nararamdaman mo. Pero feeling ko kasi, pag yung exage ko, yung OA ko sa ganun, feeling ko nakatulong siya sa akin kasi mas iniwasan ko lahat eh. Minsan, sa iba, weird siya, pero ako, sa akin nag-work siya, yung sobrang ingat ko sa food, sa lahat. Sa sin, lahat talaga. Kasi takot din ako magkasakit, takot ako dun sa pain. Hirap eh. Saka yung pain na ibibigay sa'yo ng illness, di ba, Doc? So yun, from dun sa pagkapraning ko, iniwasan ko talaga lahat ng bad food. Actually, hindi naman bad, pero pinili ko. For time, nag-vegetarian ako, kinuwit ko yung alak, like 2009, 2007, 8, ganyan, around ganyan. Kinuwit ko yung alak, kasi zero alak, wala. Tapos, nag-try ako mag-all veg na diet. Nag-try ako noon. Pero yung reason ko that time is for compassion, ano. So, tinry ko siya, mga ganung lifestyle, hanggang sa naging, maayos. Naging maayos ako. Naging healthy naman hanggang ngayon. Ang UTI vice na nakakahawa ko siya. Hindi. Yeah. Hindi. So, hindi. okay. So, mali yung belief ng karamihan. Kunyari, may couple, mag-asawa. Oo. Hindi kasi huwag tayong hindi siya nakakawa. So, hindi siya nakakawa. And, Alam niyo na. oo, hindi Kasi, siya nakakawa. Ang sinasabi nakakawa, nila. yung STD. STD. Sexual transmitted infection nakakawa. But the UTI itself, hindi siya nakakawa. So, Doc, halimbawa ako, katulad ng sinabi nito kanina, hindi lahat ng may UTI may sintomas. Correct. Ano ba siya, Doc? Kusa ba siyang mawawala? Okay, good question yun, sir. May mga infection, self-limiting meaning, na UTI ang usapan natin, na hindi mo kailangan mag-antibiotic. Hindi, at saka, ito pang misconception minsan, no? Di ba meron tayong urinalysis? Yung test na result ng urinalysis. Sa test na urinalysis, maraming component yan. May sugar, kung may sugar nakikita, tapos andun yung kung may blood, red blood cells sa ihi, tapos andun yung WBC, tapos andun yung bacteria. So, hindi porke, ito, baka malito yung mga pasyente, hindi porke yung WBC kasi is white blood cells. So, mga white blood cells, ito yung ating immune response for infection and inflammation. Ibig sabihin, not necessarily infection lang ang reason niya. Pag nagkaroon ka ng ibang pamamaga sa katawan mo, pwede siyang magkaroon ng WBC. So in short, pag nagbasa ka ng urinalysis at may nakita mong WBC, hindi mo siya agad papatulan ng antibiotic. Unang-una, check mo rin number 1, number 2, may bacteria ba na nakita talaga? Kasi may bacteria pa yun eh. Pangalawa, katawin mo yung pasyente, may symptoms pa siya wala. Kasi there are UTI, urinary tract infection, na pwede naman siyang by itself increase ang water intake mo lang, hygiene, mga ganun. Increase water intake mo mawawala. Not unless, meron kang, ikaw yung pasyente na may ibang comorbidities. Example, matanda ka na, elderly ka, immunocompromised ka, meaning may iba kang sakit. Kahit na ano ka, kinakailangan mo mag-treat, di ba? So, hindi porket may WBC ka, UTI agad. In fact, pwedeng pag nagpa-check ka ng ihing mo, may WBC nakita, pero wala ka palang UTI, pero may kidney stone ka. Kasi nga, yung WBCs are our body's reaction to inflammation. So, Doc, nakikita rin pala sa dito sa blood chem mo kung meron kang problema sa kidney. Hindi, urine test. Urine test. Okay. Sa urine test kasi may nakasulat na white blood cell eh. Okay. So, normally dapat wala siya. Ibig sabihin ko niya may result, di ba? For an individual na walang infection, wala talaga. Ang WBC mo dapat 0 to 1, 0 to 3, RBC 0 to 3, 0 to 3, mga ganon. RBC is the red blood cell. Minsan, pag nagpa-urinalysis ka at nakita mo yung WBC mo, kunyari nag-5 to 8, o nag-10 to 15 for example, hindi mo agad nang isipin na UTI siya. Kasi may mga ibang dahilan eh.
may ibang dahilan for that, like kidney stone, or may tayong tinatawag na cystitis, yung panto na mamagalang talaga. Walang infection. And one test, sorry, tanong ko na rin yun. Yung pamamaga ng pantog, meron ba siyang cause? yes, may mga ibang cause yan. Like for example, irritants like spices. Okay, Yun. yes. Yung ba yung Tapos- parang feeling ba niya parang kang kinakabag sa loob? Parang puno yung puson mo, o para bang may hangin, may iba-ibang pakiramdam ng Sensation. pasyente. Iba naman, walang heaviness, pero ihi na ihi. Para ba silang nabalisaw sa Kasi ako may gano'n ako minsan, pero hindi naman lagi. Pero pag kumain ako ng anghang, tapos pag gising ko sa morning, parang nagkabag May sa lower part. So yun yung mga yun yung mga babantayan talaga. Tapos iba pa, minsan prostate pa lang ang rason kung bakit nagka-WBC, mga ganyan. So, ang isang test para malaman mo talaga kung may UTI ka, kunyari talagang yung doktor mo is gusto niya malaman, ano ba talaga to? Infection ba talaga to? Hindi. So, papagawa mo yung urine culture. So, urine culture, urine test din siya, pero dun sa test na yun, ina-identify specifically kung anong bacteria at anong ang appropriate antibiotic. So, hindi lang palabas sa antibiotics. Although, tsaka ang ayaw kasi natin is misuse ng antibiotic eh. Kasi may mga ibang pasyente, konting kibot, antibiotic. Eh, yung problema, pwede ka mag-develop ng resistance, meaning, Hindi natatanggapin ng correct, katawan. oo. You have to reserve yung ano mo eh, yung ano mo. So, again, hindi porket may nakitang, hindi lahat ng UTI tinitreat. Hindi lahat Hindi lahat ng UTI. Hindi, yun yung Okay. tanong ni Sir Leo eh. Hindi porket meron kang urinalysis na parang may UTI ka, kinakailangan mo. Minsan, increase water intake lang, mawawala siya. Matalas nga may So yun, ibang problem. mga ano rin nila, na hindi lahat ng UTI. Tsaka yun nga, yung pagkain ng maalat, Dok, no? Hindi naman. So, sa bato siya. Yes, pero yun nga, yung symptoms, pwede siya Same yung feeling na ano mo ako, na makuha mo kung sobra sa maalat. Same siya sa UTI sensation Yes. siguro. So yun. Sa mga susunod na episodes natin, para maganda din, Dok, talakayin natin or pag-usapan natin yung kidney stones naman. Yes, oo. Diba? And food. Yeah, Na food. food na ano yung, kasi na-mention dati ni Doc sa second episode ba yun, yung oxalate. Hindi, actually sa Ayun, oo, yun sa Reels Sunday. yun. Sa Reels ba yun? Sa Sunday Health and Tips. Immunity. Oo, pala. Hindi pala sa episode yun. Reels pala, Yun oxalate. nga, kasi, hindi, although i-discuss naman natin sa next Sa topic, next kasi topic. mahal pa naman tayong usapan. Pero, we have to understand na, yun nga, katulad ng nabanggit ko kanina, may mga iba, akala nila mismo pagkain mo lang ng gulay is okay na. Kasi yung kidney stone, for example, ikaw sir, may kidney stone ka, ako may kidney stone ako, ikaw may kidney stone. So, maaaring magkakaiba yan. Maaaring ikaw calcium stone, ang type ng stone mo. Maaaring ako uric acid stone. Maaaring ako infectious stone. Iba-iba yan. So, hindi yan one-stop treatment. Okay. Like for example, ako pala may uric acid stone.